Okay mga kapatid, ang ating susunod na panonoorin galing sa PH Update. Matapang na sagot ni Senador Alan kay Ping Lacson. Mga dilawan, bumaliktad na? Aba, mas maganda yon. Mas mabilis yun kung sakasakaling gustong pababain si Marcos. Eh ang problema nila kapag bumaba si kapag naging presidente si BP Sara, baka masilip din kung sakaling magnanakaw sila. Ayaw nila sa Marcos, ayaw nila sa Duterte. Duterte na lang kasi malakas ang Duterte. No, yung Marcos, pwede pa nilang yakapin. Ang Duterte, hindi nila kayang dalhin sa masama. Kaya eto na mga kapatid, panoorin po natin ito. Huwag niyo pong kakalimutan mag-like sa ating video. Napakalaking tulong po sa atin yan. Here we go. Impeachment trial na yan. Talaga hong maghahalo ang balat sa tinalupan. Ngayon, di ba? Dahil itong si Ping Lacson Boytago, alam niya, hindi niya kayang kontrolin nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Anong sagot niya sa kanilang sagutan sa social media? Kulong. Nararapat si Alan Peter Cayetano sa kulungan. Kaso, hinahalongkat ang mga flood control sa lugar nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit hindi mo halongkatin yung mga nasa Ilocos Norte? Oo nga naman. Ito, last year pa yan o nung nakaraang year pa Sa Ilocos daw, madami din daw dyan Pero bakit hindi sila maghalukay dyan? Ang ginawa nila po siya para silang nangunguha ng mga gagamba doon sa Davao City. Naalala niyo yun? Masilip lang, gagawin yung tanga-tanga Pilipino diretso tayo. Ayan kasagsagan ho ng ulan ngayon sa Ilocos Norte at bulldozer ang gumagana imbis na flood control. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa live na yan, itong si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan tahasan niya hong sinagot yung mga banat nitong si Ping Lacson na talaga sasagutin niya yung mga ipinupukal na legasyon laban sa kanya. Mantakin niyo kapatid niya pa ho mismo ang gagamitin ng administrasyon na to para pabagsakin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ano na yan, away pamilya, pero ang problema dito, kahit pa naman anong galit mo sa kapatid mo, di ba? Magpapagamit ka pa talaga sa administrasyon pa. Wala, magkakalyado. Ang na yan, yung Lino Cayetano. Partida, si Senator Alan, di niya binabanata yan si Lino Cayetano. Kaya kudos kay Senator Alan Peter Cayetano. Siguro insecure. Insecure si Lino Cayetano dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Matalino may utak. Si Lino, hindi ko alam kung anong klaseng individual yan. Ito. Actually, tahimik nga yung mga ibang senador no? Iniisip ko nga kung sakasakali nga na wala si Alan Peter Cayetano at si Pia, sino pa ba ang pwedeng magsalita din doon patungkol sa katotohanan? Kasi tahimik yung iba Bago tayo magtungo dyan sa away na yan ni Senator Alan Peter Cayetano at nitong si Ping Lacson. Ito maganda. Para dito sa mga mga woke, mga kabataan ngayon. Pagka binigyan kayo ng script, please lang, sundan nyo yung script. Huwag kayong lili sa script. Ito ata yung tinanong hindi naman iligan ba yon? Tapos ang sagot niya, Davao City. Davao. Automatic talaga pag sinabing magandang lugar, Davao Di ba? Davao City. Naga, Davao. Napakalayo. Ang problema, siya nahuhuli ang isda sa bibig. Sa bibig. At kung ano yung sinasabi ng puso, lumalabas yung bibig, katalasan niya na laman ng puso. Correct. Ikaw, madam, alam ko DDS ka. Huwag mo nang ipagkaila. Huwag mo nang itanggi. Masyado kayong obvious. Panoorin mo natin itong mga kabigan. Ang bihira talaga itong game. Si Lenny Robredo. Lenny. Maganda na yung development ng Davao. What more pa kaya kung sa whole Philippines? Si Lenny Robredo. Sa ano yun Di ba? Sa iligan ba tawag doon? Correct me. Naga, yan, tinuruan ka pa ng katabi mo. Naga. Hindi siya marunong sumunod. Sabi ko, Naga, hindi Davao City. Ano bang umunlad sa Naga? Meron din naman. Kaso wala tayong magagawa Sa kabataan, tumatatak po talaga sa kanila Davao City. Di ba? Talaga. Muna nakita nyo, tinignan niya muna yung katabi niya tinignan niya muna yung nasa harap niya. Tingnan nyo. Ng Davao, what more pa kaya kung sa whole Philippines? Tinignan niya muna gano'n, tapos sabay tingin sa kanya. Naga, yung instruction. Yung instruction, Naga. Hindi pa nila dinilit yan? Sino pa nag-upload niyan? UP Diliman, Quezon City nakalagay dito. So ibig sabihin,
Yung mga kabataan dyan, parang mga, ano ba, ayaw nyo bang hubarin ang sarili ninyo para makita namin kung DDS kayo o kakamping, o makamarcos? Ibig ko sabihin hubarin yung katotohanan, di ba? Naga yung instruction. Di alam namin DDS ka pero bayad tayo dito eh. Diba? Bayad tayo na sabihin maganda ang development ng Naga. Eh, hindi pa tayo nagpunta ng Naga pero sa Davao nagpunta na tayo. Maganda talaga sa Davao. Naman. At ako, may pagmamayabang ko sa inyo na magpunta kayo ng Davao, ikumpara nyo yung Davao na yan sa ibang mga syudad sa Pilipinas. Sasabihin ko sa inyo talagang pagkapangit ang Davao, balikan nyo ako dito sa PHFD. Alam niyo mga kapatid kasi, Davao City, nagpark kami doon ng motor. Ewan ko lang kasi, alam naman ho natin eh, nung after nung pandemic kasi, nung nasa, ano pa kami, Manila, 100 po yung singil nila sa parking. Siguro bumaba na yun pa after nung pandemic, bumaba na. May bayad ang park sa SM, no? Kahit siguro sa ibang parkingan. Pero po, nung sa Davao City, nagpark kami doon sa SM, grabe, walang bayad yung park. At saka yung iba din mga mall doon, walang bayad. Ewan ko na lang ngayon, baka may bayad. Pero wala akong bayad. Kaya natutuwa ho ako doon. Nabi ko ba, kahit iiwan mo yung helmet mo doon, isampay mo lang ng ganun, walang kukuha. Tapos nakikita mo yung iba, kung gusto nilang mag-yosi, may lugar doon na pwede ka lang mag-yosi. Meron ding lugar doon sa pinaka-downtown nila, yung mga salasalabat na kuryente, yung mga wire, hindi mo doon makikita, mga kapatid. Maganda ang Davao City. Kung gusto mo mga gimikan, mga kung ano-anong kasiyahan, hindi sa Davao. Meron din yan sa Davao City. Yun nga lang doon, kung gusto mo ng stable, tahimik ng lugar, pwede ka doon. May mga pasyalan din. At yung mga mobile na dumadaan, yung mga pulis, lagi hong nagro-ronda. Maya't maya may makikita ka. Ganon kasisipag. Hindi binabalita yan sa inyo, no? Tuloy tayo. Fake news ka, hindi maganda ang Davao. Hindi, putaong muna kayo. Sa tingin ko, kahit loyalista, talyanista, dilawang pinklawad, pagdating nyo ng Davao, converted kayo, DDS kayo kagad. Oo. Di ba? Converted kayo. Oo. Di ba? Hindi na para sa akin. Convincein ko kayo. Punta kayo ng Davao. Ito malamang sa malamang. Itong si ate girl, nagpunta na ng Davao to. Kaya kadalasan kung ano laman ng puso mo, yan ang lumalabas sa bibig mo. Kung ang puso mo ay puro kasamaan, ang puso mo ay puro paninira, di ba? Kagaya nitong mga pinklawan, dilawan, mga talyanista tayo sa imada, lumalabas sa bunganga nila. Di ba? Ngayon, kung ang puso mo talagang nasa Davao at wala sa Naga, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya madam, huwag ka na magpanggap. Alam namin, ka-DBS ka. Ay, nagay! Ulit. Ulit. Okay lang naman. Wala problema umulit. Palakpakan nyo nga. Ito si ate girl. Ang bira, ulitin Si natin. ate Wala girl. naman problema. Ulitin na yan. Ano bang ulitin natin? Di ba? Ulitin. Ito na yung development ng city. So, what more pa kayo? Meron ng KFC. Drive-thru sa Naga, ha? Development dyan. Drive-thru. Alam niyo mga kabataan kayo dyan, mga kabataan, wag ko kayong magpapaloko sa mga matatandang mga kupal, no? Sa mga inuudyokan kayo para lang maging kakamping. Tignan nyo, magsaliksik kayo. Uso na po ang mag-search ngayon, madali lang. Gamit ka ng Google AI, gamit ka ng ChatGPT, gamit ka ng Grok o Google mismo, mag-search ka. Maganda ba sa Davao City? Maganda ba ang pamamahala ng mga Duterte? Ganon! Maganda ba ang Naga? Ay, ito magaling to. Palakpakan natin ito siya. Ay. Bayaran nyo na maigi yan, ha? Bayaran nyo itong dalawa na to. Kahit pang merienda lang. Kahit pang bili lang ng bingo at saka coke, ha? Bigyan nyo itong dalawa na to. Oh. Doon sa Ting-ting-ting! Meron pa sound effect na ganun para talaga ng Natulad sa video. video. Meron. Naga City, makikita naman natin na meron talaga siyang Wala, hindi ko nakikita. Kasi pinakahuli sa aking pagkakaalala, bubuhusan ng napakaraking pera ng administrasyon yung Naga para mapaganda. Bakit? Oo. Kakamping Para eh. may pakita ng Naga na pwede siyang ipantapat sa ano. Kasi ang hinahanap ng So ganon, bubuhusan nila ng maayos yung... Kumbaga kasi ang mga Duterte, nakilala po sila sa ganda ng Davao at saka po sa magagandang pamamahala po nila. Ngayon, susubukan nilang kopyahin yung ganong strategy which is hindi naman talaga strategy ng Duterte yon.
Kung baga trabaho lang, walang personalan, walang kurap, tapos ang problema. Dito naman sasadyain nila sa Naga kasi meron silang hidden agenda. Sabihin na natin, susundan lang natin yung sinabi ni PH Update. Pwede nga gawin nila talaga yung gano'n, na bubuhusan nila ng budget para mapakita nagmaganda ang Naga. Okay naman yun, pwede naman yun. Pero ang hidden agenda para si Mama Lenlen bumango sa mga iba pang mga nilalang. Pero hindi nyo maloloko ang mga tao kasi may hidden agenda kayo. Ang Duterte, kaya maganda ang Davao City mula sa puso ang pagtatrabaho. Hindi yung parang meron ka lang ding gustong kunin. Kaya pinapaganda mo yung lugar. Ngayon meron ka bang Exhibit A? Yun ang pinanalo ni Duterte. Kaya nung mga nakalipas na panahon, umuugong na bubusa na napakaraming pera ang Naga para pagandahin. Yun ang panlaban nila doon sa naratibong Exhibit A, Davao City. Maganda ang Davao. Pero yung 2 Grabe, taon, sa tingin natin, hindi na sapat yan para pagandahin yung Naga. Wala na, hindi Kasi na kaya. ano yan 10 taon yan na dekada bibilangin mo para makapagpaganda ng syudad. Pero Yon ang pundasyon ng Duterte. Likas na kasi sa kanila yung magtrabaho ng maayos, tapat at hindi kurap. Ngayon kung gagawin nyo, 2 taon na lang ang makakalipas, hindi nyo kaya. Pucha, gagawa ka lang ng tulay, ilang taon. Gagawa ka lang ng mga kalsada, sa damukal na pirma-pirma pa yan at kung ano-ano pa. Nako, mga kabataan kayo, huwag kayong magpapalason. Sayang, sayang. 2 taon, siguro yung anong tawag dito, yung cosmetic beautification, ika nga. Pero yung infrastructure matagal yan. 10 taon binibilang dyan. Yun, mga ganon. Isang buong termino kailangan mo dyan, di ba? 6 na taon, si Tatay Digong tagal bago napaganda yung Davao, di ba? Kaya hindi tayo nababahala kahit na, di ba, mamayat maya, nasa Naga si Marcos Jr. Gusto niyang buhusan ng napa. Kasi alam nila, hinahanap ng tao ngayon, hindi pwede yung puro boka, puro daldal ka lang sa pitch mo. Pero Maganda naman yung hadikain nila. Kahit meron silang hidden agenda, at least mapapaganda nila yung Naga. Makikinabang ang mga mamamayang Pilipino. Pwede yon. Pero sa tingin ko yung mga taga-Naga, naniniwala ko, yung iba dyan wala maka-Duterte ka din. naman na naihahain sa sambayan ng Pilipino. BP Sara, Davao City, palakpakan. Correct. Nawang development. Parang tinatanggalan na yung mga kable ng kuryente sa taas, ibababa na nila. Davao yan! Davao yan. Pero Davao yan yung kable na nalagay sa baba. Sa Davao yan, Brad. Hindi sa yan, sa Davao yan. Ako nakita ko yun, ang ganda ha. Maglalakad ka doon, wala kang makikitang mga wire sa taas kasi lahat daw nasa baba. Tapos ngayon, kokopyahin nila yung Davao. Walang problema yun. May hindi nga, ito talaga itong mga to. Ang babata nyo palang, script ng inaatupag nyo, dapat mula sa puso. Yung pagsasearch nyo, hindi yung dinidiktahan kayo kung ano lang ang mga sasabihin nyo. Huwag kayong magiging gunggong habang bata kayo. Hindi ko sinasabing gunggong kayo. Hindi ko sinasabing mga tanga-tanga kayo. Kasi kayo mga kabataan talaga, mga matatalino. Huwag nyong hayaang sakupin kayo ng politika. Nang ganun-ganun lang. Kung ano ang nakikita nyo, sabihin nyo yung totoo. Parang tinatanggalan na yung mga kable ng kuryente sa taas, ibababa na nila. Gagi ang puta. Ito, nung kabataan ko, ayoko magpagamit sa mga ganyan. Davao yan! Davao yan. Pero Davao yan yung kable na nalagay sa baba. Sa Davao. Correct. Na Sona versus Sana. Ito And na. I remember during the Sona time of versus Sana. former President Gloria Macapagal Arroyo, I think yung opposition kami noon nagamit din yung Tuloy-tuloy na tayo Sana. mga kapatid. So, PH Update, I've salamat been po. talking to some friends about what do you think Sana should mean? 'Di ba? So, si Jeremiah Belica, Brother Jeremiah, sabi niya, leadership kasi is stewardship, 'di ba? Yung hindi naman ikaw may-ari Pag ikaw ay mayor, you don't own the city. When you're governor, you don't own the province. When you're president, you don't own naman the Philippines, 'di ba? You're steward, katiwala ka. Sabi naman ng aking good friend na si Marie, get well and get well soon and get well very well because kailangan na kailangan ka pa. Hindi lang ng yung organisasyon but yung mga communities talaga na pinagsisilbihan mo. But Marie always told me na sa lahat ng Filipino words at lahat ng words na alam niya to
to describe a leader, gusto niya yung pinuno. Bakit niya gusto daw yung pinuno? Kasi sabi ni Brother Mari, ang pinuno kasi, pinupunuan. Kasi lahat naman may pagkukulang. Walang perfect sa mundo. Ang Panginoon ang Pinuno. perfect. Galing nung ano na yan, Pero ah. ang tao, despite Pinuno. us being made from the image and from the nature of God, we are imperfect. So, katulad ngayon, pasensya na po kayo, may pesting ahem. I really enjoy kasi my coffee. And sometimes I shouldn't have too Ang much. problema Pero ko yun kasi yung dito, enjoyment ko. Hindi ako pwedeng mag-enjoyment masyado ng pagkain kasi mabilis din akong lumaki. And katulad nito, it's been a very busy 2 weeks. So, napakahirap ng isabay yung research, pag-aaral, meetings, impeachment, debate sa ilan natin mga kasamahan, and debate with my own lawyers about issues sa subpoena, issues sa NBI, of course, yung investigation dyan sa Southeast Asian Games. So, balancing act. But yun nga, yung konti kong joys in life is a nice cup of coffee. So, dapat isa lang, anong oras na ba? Before 5. So, kaya lang nga, medyo napasarap and I wanted to try a different flavor. So, pasensya na kayo kung may konting pesting ahem. So, going back, sabi ni Brother Jeremiah, stewarding national aspirations. Diba? Or stewarding a nation's aspiration. Diba? So, nasabi ko naman sa kanya, stewarding a national agenda. So, yung national agenda, yung may plano ka na. Diba? And when you say national agenda, hindi to Pinklawan agenda, hindi to DDS agenda, hindi to Marcos loyalist agenda, hindi to hard left, hard right, hindi to religious agenda. A national agenda means nag-a-agree tayo as a nation, yun ang agenda. Nation's aspiration is easier. Tama yung sinabi ni Jeremiah Bellica. For example kasi, di ba? Halimbawa, pag sinabi nating national agenda, sinabi natin, sobrang mahal ng kuryente ngayon. Ulitin ko at alam kong feel nyo to. Sobrang mahal ng kuryente ngayon. Kahit ako medyo nahulog ako sa aking kinatatayuan nung nakita ko yung bill ng kuryente. Dati nagbibil ka lang ng 4,000, pagkakita ko, ba't 9,000 na to? Anong nangyari? Pag ganyan ako sabi ko, ba't dupliyado to? Nangyari dyan? Kaya pala daming nagrarant sa social media dahil dito sa... nagulat ako. Sobrang ibang klase ng mga ngayon, mga panahon natin ngayon. No? Kaya yung dyan, yung mga meron ba tayong super tanks? Meron ba super tanks yan para may pagbayad tayo ng kuryente? Baka maputulan na tayo. Mega love shoutout dito kay Sir Herbiscal, dito kay hindi ko kayo ni-encourage. Kumbaga ito mga nagbigay na ito. Si Ma'am Tess, si Sir Herbiscal, di ba? Kaya sina-shoutout ko lang. Kasi pandagdag din ng pambayad ko niya. Si Ma'am Raspberry. Si Tini. Yolanda Buna, maraming salamat Ma'am Raspberry. Maraming salamat. Kahit na papaano may pandagdag tayo sa Hindi ko kayo na-encourage na magpakulay o kung ano pa man. Yung kasi parang ramdam nila yung ating sabi siguro tumaas yung kuryente ni PH update. Lalo naman dito sa amin, ganun din. Malamang ipon na to. Kaya sa mga PH update, sasagarin ko na to sa mga nais mong tumulong sa atin dahil wala naman na tayong halos sinusweldo dito. Kung titignan nyo po ang aking YouTube, 400k subscriber dahil nga sa pagpalit-palit ng mga pangalan nagkanda leche-leche po ang ating channel. Pero sa tulong po ninyo, may super thanks din po yan sa akin. Sa mga solid na supporters ko po dyan, pwede po kayong makahingi lang ng kahit konting tulong po. Malaking bagay na po sa akin yun. Para magpatuloy palalo tayo. Actually, nagtutuloy-tuloy naman tayo. Hindi ko lang lubos maisip kung anong nangyayari dyan kay YouTube, no?
Parang nawawalan ng saysay yung 400k subscriber ko. Ayan po ang aking GCash mga kapatid. Nasa description din po yan. Hindi ko na lang po ikakahiyayan kasi hindi naman tayo bayaran. Okay, play na ho natin. Tuloy-tuloy tayo. Wala namang malita yan. Wala namang ano yan, wala namang PCO yan na mayat maya merong, di ba? Kontakin okay. yung mga kababayan. Baka yung mga nagdo-donate, yung mga dinodonatan, baka sabihin nila plunder Baka pata tayo mga plunder PH update ka PH. Diba no, si Marcoleta may nag-donate lang para sa campaign plunder na. Ayan, basta mga kapatid, mga kapaniniwala, mga ka-DDS, yan po no. Napakalaking suporta po sa amin ganyan kasi dito na rin kami talaga kumukuha ng pangkuryente. Wala din. Ako, isang buwan walang sweldo, baka nitong mga nakaraan wala na rin halos susweldoin, no? My gods. Hatihan ho nila hatian. Kumbaga yung normal na bigay nila, 250,000. Ganon katindi. Hindi galing atin yan. Galing yan doon sa screenshot sa di umanong phone nitong si Mima Alicia. Na apat sila maghahati-hati doon sa hindi ko alam sa malaki milyon ng pinag-uusapan dito. 250,000. Kung maga normal lang yun, siguro pa-bonus lang nila yun. Pero balita ko natin yung mga high level na content content destroyer. The creator, destroyer yung mga yan Mababa daw yung milyon. Yung tipong nasa siguro mga kalahating milyon, 500,000 kada buwan. Ngayon yung mga bigatin talaga, yung nagbubush ng mga 100,000, 200,000, maabot yan kung di ako nagkakamali mga na 800 to 900,000 pesos kada buwan ang bayad ng sambayan ng Pilipino dyan sa mga bayarang vlogger na yan. Diba? Hindi nila kailangan kahit na tumaas pa ng triple yung kuryente, hindi ramdam ng mga Talyanista and Saymada vlogger na yan. Diba? Hindi mo nila ramdam. Walang kwenta na barya. Gaganyan sila, nakita niyo si Mima Alicia, pag ganyan-ganyan siya ng pera. Ganun siya katindi. Ilang bundle yung ginanyan niya? 2 bundle, yung kada bundle nun, 100,000 na lang. Ginaganyan-ganyan lang ni Mima Alicia. 2 bundle yun, 200,000. Simple lang, ganyan-ganyan lang siya. Di ba? O tayo dito kay sa mga natin, mga kaibigan natin. Marami mong salamat. Di ko kayo ni-encourage. Kumbaga, sumisigwi lang ako para sa pasalamat. Hindi. Wag na ho. Okay ho tayo. Wag ho kayo mag-alala. Hanggat meron ho tayong kape dito, parang si Senator Cayetano, pag may kape, approve. Solve mo na tayo dyan. Okay, pag sinabi mo yon, Kape lang sapat na. so halimbawa sabi natin national agenda, more efficient pero cheaper electricity at sabihin ng iba, ang pinakamura ngayon sa available na technology, mag-nuclear tayo. Some people will not agree. So that's why mahirap magkaroon ng consensus sa national agenda na o kaya sabihin nila, sir, ang pinaka-efficient cost-wise nuclear, ang pinakamura coal. Pero ang problema sa coal, yung environment. So katulad ko na madaling mapesting ahem kasi nga allergy, hika, acid. Nung bata ako, napakalinis pa ng air sa Metro Manila. Believe it or not, sabi ng dad ko, nagsiswimming pa sila sa Pasig River nung bata sila. Yan, yung mga taga-Pasig, mga taga-Pateros, some parts of Taguig, dyan sa Pasig River, no? But because of pollution, umiba na. Ganon din, yung hangin natin sa buong Metro Manila. So ngayon kahit sabihin mong good or stable conditions, relative pa rin yan kasi medyo as of today's standard or what's safe for human. But dati, nung maraming pampuno, less cars, less diesel engines, less coal plants, di ba? Pero pag sinabi mo kasing national aspiration, for example, sinabi mong a safe and comfortable life. Pag sinabi mong affordable cost of living. Pag sinabi mong affordable cost of living, kayang bayaran ang bahay, medical expenses, pag-aaral ng mga anak, ikaw mismo kung gusto mo continuing education, di ba? So lahat yan pag-uusapan sa SONA, but of course limited din ang time ng presidente. Nakailan SONA na rin ako simula nung naging congressman ako ng 1998. Nakailan boycott din minsan, depende sa sitwasyon. Nakailan sana na rin.
So let me inject at this time biblical principles. Yeah. Biblical principles for all of us, regardless of our political affiliation or leanings. No? Number one, kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Okay? Kung ano ang ating itatanim, yan ang ating anihin. For example, kung sasabihin natin, we should make it easier for hardworking people. We should allow them to get capital para hindi sa 5-6 lang tumatakbo. We should promote hard work. Pero halimbawa, promote natin online gaming, pagsusugal. Yung binebenta ng online gaming, yung manalo ka, get rich or get money quickly. But sa totoo lang, ang nananalo lang naman sa gaming, yung may-ari, yung nagpapasugal, di ba? Pero yung nagsusugal, sabihin mo sa, I'm not sure about the statistics, whether 1 out of 10, 1 out of 50, 1 out of 100, 1 out of 1,000, ang kikita dyan. So, nung uso pa talaga yung weteng, sabi nila, ano ba naman yan, piso-piso, 5 piso. So, ganun din sa online gaming, sasabihin, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos. But actually, sinabi nga ni Becoming Filipino, di ba, Nicolas, na pagsakay nga niya sa jeep, sabi ng jeepney driver, nagsimula sa 10, 50 pesos, but minsan, kalahati o yung kinita niya na sa isang araw, sa palaran na sa susugal. And this was the time na connected yung mga online wallets, kaya napakadali. So what happens? When itatanim mo, gusto mo itanim, hard work, pero ang tinatanim mo, yung seeds nung sugal, nalilito din yung tao. Diba? So ganun din, you want integrity, you want honesty. Pero sa schools, hindi bawal mangopya, hindi bawal mangbully, diba yung stealing, cheating, lying. So, aanihin mo kung ano tinanim mo eh. So, madalas natin sabihin ng mga harmless crimes, di ba? So, nung wetting nun, sinasabi, tumataya ka naman, kung fair naman, so sino nasasaktan? But values and morality hurt a nation, or having the wrong values and having immorality hurt the nation as bad or sometimes worse than yung mga crimes na sinasabi that hurt us, di ba? So that's the first biblical principle I wanted to say there. Kung anong ating itatanim, yan ang ating anihin. Number 2, yes, may plano ang Panginoon para sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans not to harm you, but to give you hope in the future. Gustong-gusto ko banggitin si Jeremiah kasi si Jeremiah po ay tanggap ng Hudyo, ng Kristiyano, ng Muslim, na siya po ay isang propeta. Sa mga kapatid natin Muslim, assalamualaikum po sa inyong lahat. Maganda plano ni Lord, pero again, babalik ka rin dun sa kung anong itatanim mo, yan ang anihin mo. So kung itatanim mo, salita ng Diyos, itatanim mo, batas ng Diyos. Kung ang batas ng tao ay singganda ng batas ng Diyos, meaning sinunod mo, aanihin mo yung plano ng Diyos. So kung ang anak mo, gusto mo maging abogado, gusto mo maging engineer, gusto mo maging piloto, maging napakagaling sa coding, maging engineer sa AI, pero pagdating niya sa high school na barkada, uminom, pagdating sa college, nag-drugs, maganda plano ni Lord. Pero yung tinanim niya, hindi maganda. And of course, once na addicted ka na, you can't help yourself na, di ba? That's why we have to, whether sugal yan, whether drugs, whether kahit anong bisyo, we have to be very careful na hindi maging addicted ang ating mga kapamilya, ang ating community. No? The third principle I want to share is that there is an enemy. So minsan sasabihin nyo, kaming mga politiko parating may enemy sa local, sa national, kami sa Senate nagbabangayan. Malungkot po ngayon kasi medyo nga napalalim yung bangayan, but somehow there's always a cycle na nagkakausap, someone wiser or cooler heads na nag-uusap kasi napaka-importante na may Senado. Tinamaan din ako nung sinabi nung ilan namin mga kasama na ASC, kung sino man ang tama, sino man mali, pero kung bangayan ng bangayan, baka may mag-take advantage at i-push ang charter change at ma-abolish ang Senate. So I'm not proposing na walang debate, but I do agree that we have to have ground rules para nga
yung hindi lang yung imahe but yung trust sa Senado nandun, especially when the country is in crisis. But the principle I wanna say is that there is an enemy. It's a spiritual enemy. It's a fallen angel na ang sinabi sa Bible, he is there to steal, to lie, to cheat, to destroy. So, I think steal, kill, and destroy yung nasa verse, di ba? But we also know that cheating, di ba, is deception, di ba? Mga tools ng demonyo yon. So, hindi tama na sabihin yung kadebate o kalaban natin ay demonyo. So, kung ikaw ay nasa kaliwa, hindi tama sabihin na demonyo yung kanan. Ikaw nasa kanan, hindi tama sabihin demonyo yung kaliwa. But just as there are heavenly influences, di ba? There are demonic influences. Ibig sabihin, ginagamit ng demonyo yung kanyang ideas para nga we will steal, cheat, and destroy or kill, di ba? Or lying, cheating, and stealing, di ba? Kasi hindi naman lahat pumapatay, di ba? Pero ang pagnanakaw, nakakapatay din. So although hindi mo direkto, that's why regardless on what side we are, di ba? Meron talagang bawat grupo, meron talagang anti-corruption stand. Ang hindi lang magkasundo kung paano i-implement to. So if we look at all of that, we should be able to come up with national aspiration. Pero kahit na meron tayong aspiration, ibig sabihin meron po tayong pangarap, may panaginip tayo bilang Pilipino. Kung wala to sa plano, medyo cliche na po to, cliche na hindi na natin matandaan sino nagsabi. I'm sure kung i-google natin lalabas. But sabi nila, those who fail to plan to fail. Ulitin ko ano to, cliche na. So ginamit to ng maraming tao na that those who fail to plan to fail. So kung sinabi ni Lord, may plano ako para sa inyo, He gives us knowledge, He gives us understanding, He gives us wisdom, He gives us talents, He gives us resources. Ang Pilipinas po, number one resource, siyempre, ang Pilipino. Having said that, karagatan natin, bundok natin, farmlands natin, gold, silver, nickel, oil, natural gas, meron ang Pilipinas, di ba? Hina-harness pa lang natin. But what do we do with it? Do we plan? Or pumapayag ba tayo that the devil allows that stealing, cheating, killing, destroying happens to us, di ba? Killing dreams, for example, di ba? So, I want you to post kung may suggestions kayo na dapat pag-usapan natin sa kontrasona. Because trabaho ng minority leader sa Senado na magbigay ng the day after or at least the week after, I think nagkasundo kami sa Senate na Tuesday, anyone sa opposition, not necessarily minority kasi multi-party system tayo, so sometimes nasa majority ka pero opposition ka, ay pwede magbigay ng kontrasona. But I want to crowdsource it. Napakarami nyo na rin po na bahagi ng aking Facebook page. Anong mga dapat natin pag-usapan sa kontrasona? Of course, uulitin ko to sa Monday after the SONA kasi kailangan pakinggan natin yung SONA. But even without listening sa SONA, for example, taas ng presyo ng bilihin, di ba? Whether it's diesel or whether it's yung kuryente, marami pong nasya-shock na ang electricity bill nila ay 2,000, naging 2,800, 22,000, naging 30,000, 5,000, naging 6,500, apples to apples. Iba sinasabi, hindi kasi nag-aircon ka araw-araw dahil mainit, pero makikita mo naman kasi yung reading ng metro di ba? So apples to apples, mako-compare mo naman ito. So maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general Yung sinasabing may ghost sa Taguig. And we've checked, remember the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy as much as I can projects
iba-ibang grupo nag-check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila, kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption, has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko, dapat imbestigahan itong lahat. So, in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema at hindi kami nagkulang na magsabing eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga, nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, every Christmas, hindi ko na malaman kung 15, 20, 30,000 a night ang tao dyan because we have a world-class Christmas lights park. And of course, throughout the year, we try to have projects that, kasi hindi naman lahat may pera para mag-mall eh. So we're trying to have many other venues in Taguig na families can go to, communities, barkadas can go to for free. No, mga playground para yung parents kasama yung mga anak. So I continue to wait kung ano yung specific allegation and haharapin ko yan. But of course, yun nga, ang pakiusap ko, hindi tama na mag-single out at mas mabuti lahat ito. I'll stop there kasi nga we have naman time for that. I'll just remind everyone dito sa page ko that 2 weeks ago or last week, sabi ko na sa inyo, Monday to Wednesday, I try not to comment on other issues para nakafocus sa impeachment. As it is, marami na nagsasabing, eto mga senador na to, parang prosecution senator judges. Eto na mga senador na to, parang mga defense senator judges. So as it is, even if hindi natin pag-usapan yung ibang mga issues, may ganun na eh. X-Crew News.